Hello mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Earthquake Park. Alam nyo itong Earthquake Park na ito mga kaibigan ay isa itong famous na lugar na kung saan ay landmark ng mga naganap noong 1964 dito sa Anchorage, Alaska, kung saan napakalakas na lindol. At itong Earthquake Park na ito mga kaibigan ay kumbaga sa maraming namatay dito o maraming namatay noong lindol ng Alaska o dito sa Alaska noong 1964. Ayan o, kung makikita nyo, 1964 sabi niya, Alaska were permanently changed by one of the largest earthquake to shake North America. Kaya yung Earthquake Park daw ay nagre-represent ng remnants of a landslide caused by that earthquake. So pasukin natin yan guys ngayon para makita natin yung landmark at para malaman natin kung ano ang naging istorya ng lugar na ito at kung paano ito naging famous at napakaraming namatay sa lugar nito. Okay guys, let's go. And guys, napaka laki ng ano na to, park. At kung makikita nyo, ayan talagang kumbaga sa ang daming kahoy. Talagang kung ikaw lang mag-isa siguro dito naglalakad, ay talagang matatakot ka. Yan guys, pero kasi pag ganito, medyo maraming tao, maraming turista. So yan guys, dito tayo ngayon sa Earthquake Park. Papasukin natin ito. Napakaraming turista pero ako lang mag-isa naglalakad dito mga kaibigan. Marami na rin ditong kwento patungkol sa mga sabihin nating kababalaghan, at marami rin kwento dito na kung saan ay inatake ng bear o moose. Pero alam nyo, ang pinakamalaking tala ng mga taong namamatay dito sa Anchorage na inatake ng hayop ay yung inatake ng moose, hindi inatake ng bear. Kasi ang moose mga kaibigan, pag na-trigger yan, ay delikado ka dyan. Hindi ka nga niya kakagatin, pero pag sinipa ka naman niya, patay ka. Lalo na kung kasama nila yung kanilang mga anak. Okay guys, doon malapit na tayo sa landmark. Yan guys, malapit na tayo sa landmark dito sa Earthquake Park. Maraming tao, maraming turista ngayon dahil ang ganda ng panahon, mainit. May mga nagbabike, may mga naglalakad. At ayun, kung makita nyo yung lugar na yun guys, yun ay beach, o I mean yung pinaka ng downtown. Makikita nyo yung landmark na yan. Yan ang itinayo dito bilang pag-aalala sa nangyaring napakalakas na earthquake sa lugar na ito. 9.2 earthquake. Ang tindi noon, wasak talaga ang bayan ng Anchorage. Pero nakabangon din. Siyempre Amerika, alam mo naman ang Amerika, kahit mawasak yan, madali ding makabangon. So yan guys, nakikita nyo yan. Yan ang landmark ng earthquake o ng Earthquake Park, kung saan inaalala nila ang mga naging biktima ng lugar na ito. Okay guys, pasukin natin ang mga trail hanggang sa baba. At napakaraming istorya dyan. Maraming kababalagan dyan. Okay guys, let's go. At tingnan nyo guys, ito tingnan nyo guys. Yan. And behold, the earth did quake and the rocks rent. Matthew 27:51. Ayan yung tunay na litrato ng nangyari sa
Anchorage. Ayan oh, bitak-bitak yung kalsada, yung mga bahay ay nagiba. Ayan, yan yung sa downtown. Sirang-sira talaga. Grabe. Sabi, in 4 minutes of violent shaking, many building roads and waterfront structures were destroyed on 4th Avenue, Anchorage Main Street. So ganun katindi guys. So ayan oh. Talagang ito yung mga akwal na photo na litrato nung naganap na yun. Ganun katindi ang tumama dito sa lugar na ito. So dito guys ay marami ring mga hindi magandang kwento. Hi. Okay guys. So nangyari pala yung earthquake guy ay Good Friday, March 27, 1964 at 5:36 p.m. One of the most devastating earthquakes to hit North America. So yan guys. And then ito yung pinaka-landmark ng earthquake park. So talagang maraming namatay dito noon guys. Sabi nga ng sa historian dito sa Alaska, kahit na daw mga seashells ay namatay dahil sa sobrang tindi ng earthquake na yun. Ayan o, nangyari pala ang earthquake ay Good Friday, katatapos lang ng mahal na araw. Ayan o, severely destroyed. So ganun katindi ang nangyaring lindol noong 1964. So yun guys, nagkaroon dito ng tsunami nung earthquake na yun. Ayan o. Yan. At umabot ito ng Valdez. Yung Valdez ang layo-layo noon ha, dito sa Anchorage. 7 hours drive. And then yung Seawards naman ay mga 3 hours drive. Pero doon din ay tinamaan talaga sila ng tsunami. At marami ring namatay doon. Okay guys. Pasukin natin ngayon ang mga trail ng earthquake park kung saan sinasabi nila na maraming kababalaghan. Okay? At kung makikita nyo guys dito sa earthquake park ay maraming warning signs. Ayan o, warning, dangerous waters and mud floods. Kasi dito sa lugar na ito ay napakaraming yung ano ba yun sa Tagalog, kumunoy, parang ganun. Marami dito. Kaya dyan sa dyan sa lugar na yan ay walang pumupunta dyan. Kasi nga maraming kumunoy dyan. At marami na ring mga instances dito na ang mga turista ay namamatay dahil hindi nila alam at napakatigas ng ulo nila. At maging dito man, ayan o, hindi ka pwede lumapit dito lagi kasi napakalalim ng bangin na yan. Ayun, bangin yan eh o. Ayan o. So delikado yun guys. Okay, dito tayo guys sa lugar na ito. At dito sa baba ay mayroong nakakatakot. parang hindi hindi maganda yung vibes. Okay guys, akyat tayo. At alam nyo, kaya na-damage talaga itong Anchorage ng lindol na yon na napakalakas. Kasi tingnan nyo guys, ito yung dagat. So napakalapit lang, kaya natamaan talaga sila ng tinatawag na tsunami. Kaya ang dami talaga namatay noon dito noong 1964 na yun. So ganun katindi. At ang sabi nga doon ay talagang parang 7 point yata or more than that yung nangyaring yun. Tingnan na natin doon kung ilang magnitude yung tumama. Okay guys. Yan guys.
Ako ay naglalakad dito sa trail ng Earthquake Park. Isang lugar na kung saan ay sinira ng napakalakas na lindol noong 1964. Good Friday, March 27 if I'm not mistaken. So ganun katindi Good Friday ng hapon. At nagkaroon nga ng napakalakas na lindol at napakaraming namatay. Yung mga tsunami na tumama at yung mga, sabi nga ng isang nagkikwento dito na Alaskan residents dito sa Anchorage ay kahit nga daw si seals ay namatay. Maraming isda na namatay na inanod sa dalampasigan. At pati yung mga shells ay namatay na lang sa sobrang tindi ng earthquake na yon. So, ito na siya ngayon mga kaibigan. Pinapasok ko na yung kanyang trail. Ayan mga kaibigan, nakikita nyo? Ayan. Ang problema, ako lang mag-isa, ang dami kaninang nagbabike ng mga turista, pero wala na. Ako na lang mag-isa, kaya mag-iingay ako. Tingnan nyo naman yung kapaligiran ko, mukhang nakakatakot. At hindi lang yun, kundi may mga moose din dito at mga bear. Delikado. Kaya kailangan mag-ingay. Yan, may makakasalubong akong isa, mga kaibigan. At itong nagbabike. Ayan, ayan. So, okay lang, may nagja-jogging pa. Pero mga kaibigan, yung tingnan nyo, Ayun, mayroong isang nakasalubong ko. Kaya ako nagsusot guys ng ganito kahit mainit. Hindi naman kasi ito hindi naman ito mainit masyado. Windbreaker ito para sa ulan. At higit sa lahat yung sa mga lamok na hindi ako makagat ng lamok. Kasi makikita nyo dito guys, yung pinost ko dati sa reels ko, ang lamok dito ang lalaki. Pwede kang ilipad. No, just joking. Malalaki talaga. Okay guys, tuloy-tuloy lang tayo. So ito guys, may isang lugar dito. Ano kaya ito? Alam nyo, parang mga kumunoy. Ang daming kumunoy. Ayan Akala mo lake pero hindi. Parang stagnant yung water. Tingnan natin kung ano ito. Ito. Sabi, welcome to Earthquake Park Interpretive Trail. So, ang daming dito. Ang daming guys, daanan na parang nakakatakot. Parang nakakatakot guys. Biglang nag-iba yung atmosphere. Ito to. Earthquake Park. Ayan. Earthquake Park inside the slide trail. Doon papunta doon. So parang nag-iiba guys yung atmosphere dito. Parang nakakatakot. Akyatin nga natin tong bulubundukin na to guys Akyatin ko yan. Ayan. Tingnan natin dito sa baba. Kung Parang iba na yung pakiramdam guys nung nakapasok ako dito sa loob. Wow. Ayan Parang nakita nyo yan? Sabi kasi dito marami daw mud flats tsaka mga bluffs. So ang dami ditong yung mga kumunoy. Okay guys, punta natin yung trail doon sa lugar na yon. Parang papunta siya sa dagat. Okay, punta natin guys. Okay guys, papasukin natin itong trail na ito. Dahil itong trail na ito ay parang papunta doon sa dagat. Tingnan natin.
Kaya nga napakalapit lang talaga ng dagat dito sa Earthquake Park. Kaya nung nagkaroon ng lindol ay napakalakas na tsunami ang tumama. Kaya maraming namatay. At hanggang Valdez at Seaward. Alam niyo ang Valdez mga kaibigan dahil lagi kaming pumunta doon. 7 hours drive yun. Malayo yun. Pero hanggang doon yung tsunami. And then, yung Seaward ay mga 5 hours din. Or no, hindi naman siguro. Mga 3 hours. Pero inabot din ng tsunami. Okay guys. Tingnan nyo guys, oh, parang may mga crater siya. May mga crater sila dito ng ano. Oh, akala mo river pero hindi. Sabi nga mga mud flat yan. Di ba ang mud flat sa atin ay ito yung tinatawag na mga quicksand or yung mga tinatawag na what we call that? Kumunoy. Yan ang kinatatakot dito sa Earthquake Park na ito. Dahil marami yan. Okay guys, malapit na tayo sa dagat. Okay. May papakita ko sa inyo guys, nakakatawa. Ito, dito sa Earthquake Park. Sabi, ayan o. Yan. Dog Street Library. Para yan sa aso. Ayan yung mga kahoy na hinahagis para yung aso ay pupulutin. Pero nakakatawa dahil sabi Dog Stick Library. Okay guys. Oh, ito na guys. Oh. Yan. Yan ang dagat dito sa lugar nito guys. Tingnan nyo. Ang ganda. Oh, yan. Napakaganda guys. Pero marami kami dito tumunoy sa lugar na yan. Kaya walang nangangain na pumunta dyan sa baba. Ayan guys. Ganda. At ayun yung downtown. Ayun yung downtown ng Corinthians. Ayan guys. Oh. Ayan. Guys, tingnan nyo, ayan yung downtown Anchorage. Dito ako ngayon sa Earthquake Park. At kitang-kita ninyo, ayan o, ito yung dagat. Kaya, nung magkaroon ng earthquake, noong 1964, ay napakalakas ng tsunami ang tumama dito. Mula Anchorage hanggang Valdez hanggang Seaward at napakaraming namatay. So yan mga kaibigan, ito yung downtown Anchorage na kitang-kita natin dito sa Earthquake Park. So, ayan mga kaibigan. So sa ating kinatatayuan ngayon mga kaibigan, ito yung dagat. At yun yung downtown Anchorage sa lugar na yun. At nung magka-earthquake na dito, ito ay nagkaroon ng napakalakas na tsunami at tumama dito sa Anchorage at maraming namatay. Mula Anchorage, Valdez at Seaward ay nagkaroon ng tsunami at napakaraming namatay. So yan mga kaibigan. So dito ako ngayon sa Earthquake Park.